Hindi flood control ang first line of defense natin sa pagbaha, kundi ito ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas. Ito ang Sierra Madre. 540 kilometers ng kabundukan na sumalba sa Pilipinas ng ilang siglo mula sa katakot-takot na pagbaha. However, Sierra Madre is in danger. Yung kabundukan na dati ay kakampi natin laban sa bagyo at pagbaha, ngayon, biktima na ng mining, logging at deforestation. Lats na nga tayo dahil sa malalang korupsyon sa flood control system, sinisira pa ang pinakamalaking protection natin mula sa kalikasan. Para lang ma-imagine mo kung gaano ka-importante ang Sierra Madre Mountain Range, this is the longest mountain range in the Philippines. Nasa 540 kilometers ito mula Cagayan hanggang Quezon. Sinasabing ito ang natural barrier at first line of defense natin laban sa bagyo. Ina-absorb na muna ng Sierra Madre ang impact ng bagyo bago pa makarating ito sa kanayunan. Aside from that, nasa Sierra Madre din ang mahigit na 40% ng forest cover ng bansa. May higit na 3,500 species ng halaman at 58% nito ay endemic. Ibig sabihin, sa Pilipinas mo lang makikita. Nagsisilbi din ng Sierra Madre na carbon sink. Umihigop ng carbon dioxide. Tumutulong para bawasan ang init. Kung sisirain mo ang Sierra Madre, mawawalan ang Pilipinas ng pinakamalaking proteksyon niya. Mula sa pagbaha, landslide, flash floods, lahat yan magiging posible na. Satellite images shows yung malawakang deforestation sa bahagi ng Sierra Madre sa Dinapigue, Isabela. Ang mga lokal na leader at simbahan ay nagsasabing yung operasyon na yon ng pagbubungkal sa buffer zones ay nagdudulot ng polusyon sa mga ilog, siltation at pagkaubos ng mga isda sa baybay. Meron ding nagaganap na forest degradation sa Southern Sierra Madre. Sa lugar ng Rodriguez Rizal at General Nacar, Quezon, maraming dokumentadong mga driver ng deforestation, upland farming, illegal logging, infrastructure expansion, quarrying, paggawa ng uling. Nako, lahat ata ng uri ng paninira sa kabundukan, meron na. Pero paano nga ba tayo naapektuhan nito? Picture this. Habang umaagos yung tubig mula sa bundok papuntang ilog pagkatapos ng bagyo, kung intact pa ang Sierra Madre, malaking bahagi ng tubig na yon ay sisip-sipin ng kagubatan at lupa. Pero kung wala na ang mga puno, lahat yon bababa. Baha sa Marikina, Pasig, Quezon City at mga kanayunan. Yung mga magsasaka nga sa Cagayan Valley, nagsasabing tuwing may mining, nagiging brown daw ang ilog nila. Ang sediment ay sumasama sa tubig dagat, nalulunod yung mga isda at ang pangkabuhayan nila ay nawawala. Pero alam mo ba ang mga unang biktima nito? Yung mga lokal na tribo sa Sierra Madre, lalo na ang Dumagat at iba pang indigenous communities. Dating kanila ang kagubatan na ito. Ngayon, pinagkaitan na sila ng sarili nilang mga lupa. So yun na nga mga kamagkano. Sierra Madre, hindi lang simpleng kabundukan yan. Ito ang ating kalasag. Kung pinapahintulutan natin sirain ito, inaalis na din natin ang proteksyon